Maayong adlaw! Isa na naman pong kwento ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago po yan, basahin muna natin ang comment galing kay Carl Loves Aloha Caleva Artega. Sabi niya, Hi Miss Reg, can you extend my greetings to my youngest daughter? Happy 22nd birthday on June 8. God bless and thanks. From Mommy EJ and Tito Carlo from mainland China. Wow! Happy 22nd birthday po sa youngest daughter ni na Mommy EJ at Tito Carlo. Naway maging masaya, makulay at puno ng pagpapalang yung kaarawan. Enjoy your special day. At syempre, gusto ko rin pong magpasalamat sa isa nating supporter na nagbigay po ng super thanks. Shout out kay Mergen Sarabilio. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga kasalo naman natin sa kwentuhan na di ko nabanggit today, wag na po kayong magtampo. Isa-shoutout ko po kayo sa aming susunod na upload. Sa ngayon, please fasten your seatbelt at sisimulan na po natin ang kwento na isinulat ng ating magaling na manunulat, Nashi. Happy listening! Sa buhay natin, hindi maiwasang makatagpo tayo ng taong magiging masaya sa ating pagkatalo. Na imbis siya mismong susuporta sa iyong pag-angat sa buhay, siya pala mismong hihila sa iyo pababa. Kaya ang katanungan, hahayaan mo bang sarili mong magpahila sa kanila? Ang bida sa kwentong to ay walang iba kundi isang doktorang nagngangalang Zanita Elena Diaz, 29 anyos at isa ng successful doctor sa lungsod ng Manila. Lumaki na siyang mayaman pero kahit ganoon ay nagsikap siya para sa sarili at ito ang magandang bunga na binigay sa kanya. Kasalukuyan din siyang engaged sa fiancé niyang si Jimmy Guerrero, isang businessman pero na-bankrupt ang negosyo nito kaya si Zanita munang nagtatrabaho para sa kanila. Congratulations, Doktora! Sa mismong resting area ng malaking ospital ay sinurpresa ng mga nurses at kapwa-doktor si Zanita dahil successful ang collaboration nila sa United Kingdom Healthcare. Mataas na talagang narating mo, Doktora. Well, she actually deserved it. From being a part-timer now, a successful good doctor. We are so proud of you, Doktora. Salamat sa inyong lahat, ha. Actually, hindi naman itong magiging successful kung wala ang full support ninyo eh. Tsaka, kumalma muna tayong lahat. Dahil mas kakabahan pa tayo kapag dumating na rito ang mga taga-UK. Excited na ako. Sa tingin ko maraming poging doktor na darating. Mas mabuting kainin na muna natin tong cake. Dahil maya-maya, back to work na ulit tayo. Kilalang mabait, maalaga, at mapagkumbaba si Zanita. Kaya ito rin ang isa sa dahilan ng kanyang paglago. Matapos makapagpahinga saglit ay lumabas muna siya upang tawagan sa telepono ang kanyang asawang nasa bahay ngayon. Hello? Mahal, ako to si Zanita. O mahal, ikaw pa rin. Napatawag ka. Mamaya pagkatapos ko rito, kakain tayo sa labas, mahal. Sa labas? Bakit? Anong okasyon? Hindi mo ba naaalala? Pasensya ka na, mahal ha. Makakalimutin lang talaga ako eh. Ano nga yun? Napabuntong hininga si Zanita at saglit namang nalungkot nang hindi maalala ng kanyang asawa ang okasyon ngayong araw. Kaya iba na lamang sinabi niya. Kasi, successful ang collaboration namin sa UK Healthcare at bukas na bukas darating na sila rito. Oo, congratulations, mahal. Wala ka talagang maalala? Patungkol ba sa sinabi mo? As far as I can remember, hindi mo naman yung sinabi sa akin, mahal eh. Tuloy na ngang nanlumuhi si Zanita pero pinagwalang pansin niya na lamang to. Basta, mamaya sa labas tayo kakain. Ako nang bahala. Yun na nga, mahal eh. Hindi mo na ako makakapanglibre sa'yo ah. Alam mo naman. Naiintindihan kita, mahal. Mauna muna ako ha. Marami pang pasyente eh. Sige, mahal. Kaya mo yan. I love you. Pero tinapos na nga ni Jimmy ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Zanita at hindi nilang inisip ang biglaang pag-call ended ng asawa at nagpatuloy na lamang sa kanyang trabaho. Pero ang hindi niya alam, isa na pala yung senyales
sa mas masakit pang gagawin ni Jimmy sa kanya. 6:00 pa lamang ng gabi ay nag-aayos ng gamit si Zanita dahil maaga siyang lalabas ngayon. Maaga yatang labas mo, doktora. May importante yata kayong pupuntahan. Ganun na nga, dalang araw na to ay once a year lang mangyayari. Teka, hindi mo naman birthday ngayon, Dok Ano kayong okasyon? Nginitian lamang sila ni Zanita at nang matapos siya sa pagliligpit ay nagpaalam na nga ito. O kayo, mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Kung madaanan nyo rin ang mga night shift, pakisabi rin na kumain muna ng hapunan. Yes, Doc, ingat kayo. Pangiting kumaway paalis si Zanita at saka pumunta na sa parking lot kung nasa nakaparking ang kaning sasakyan niya. Habang tahimik na nagmamaneho, ay napadaan siya sa isang pastry shop at naisipang bumili ng cake upang isurpresa ang asawa. Ngayong araw ay ang mismong 50th year anniversary nila at kahit gaano pa ka-busy si Zanita ay hindi niya makakalimutan ang kanilang anniversary dalawa ni Jimmy. Nang makauwi ay naabutan niyang tahimik at walang ilaw ang bahay kaya tila na-excite si Zanita na may naghihintay sa kanyang sorpresa. Pero halos inikot niya na ang buong bahay ay wala naman ang kanyang asawa. Kaya tinawagan niya ang phone nito pero hindi sumasagot. Naghintay siya ng halos 30 minuto sa sala hawak-hawak ang cake dahil nagbabaka sakali siyang may pinuntahan lamang ang asawa. Pero sumapit ng 9:00 ng gabi ay wala pa ring Jimmy na nagpapakita. Doon na nang ibabaw ang kaba at takot ni Zanita. Dala-dala ang susi ng kanyang sasakyan ay lumabas siya at nagpipindot-pindot sa kanyang cellphone dahil hahanapan niyang location nito at nang mahanap niya ay ganoon na lamang kinatigil niya. Nasa bar ang asawa ko? Anong ginagawa niya ron? Makikita sa location map ng kanyang asawa ay nasa malaking bar sa syudad. Dahil doon ay mas binilsa ni Zanita ang pagmamaneho patungo sa lokasyon ni Jimmy. Nang marating ang lugar ay kahit nasa labas pa siya ay malakas ang tugtog ng musika at napakaraming taong labas-pasok doon. Kahit natatakot at kinakabahan ay pumasok siya sa loob. Makukulay na lights, malakas na tugtog ng musika at puno ng lasing na mga tao roon. May sumasayaw sa harap at malalaswang naghahalikan sa gilid. Pero iisa lamang ang pakay ni Zanita roon, ang mahanap ang asawa. Pero halos lahat ng sulok ay napuntahan niya na, pero wala siyang nakitang pagmumuka ng asawa. Susuko na sana si Zanita at lalabas na lang, pero nahagilap niya ang isang madilim na sulok kung saan may mga taong pumasok doon. Madilim at makipot na daan to, kaya naglakad siya patungo roon at bumungad sa kanyang 5 maliliit na kwarto at may gumagawa ng malaswang mga bagay sa bawat kwartong naroroon. Tila nasusuka si Zanita sa mga nakita dahil kahit bukas sa mga pinto ay walang kahihiyang gumagawa ng kalaswaan ng mga tao roon. Nandidiri siya sa mga nakita at aalis na sana pero natigilan siya nang makita sa saling kwarto ang isang babaeng hubot-hubad na nakapatong mismo sa kanyang asawang si Jimmy na sarap sa kanilang ginagawa. Hindi nakapagsalita si Zanita. Tanging pagtakip ng kanyang bibig ang kanyang nagawa at hindi man lamang niya kayang humakbang at magpakita sa dalawa upang sugurin to. At ang tanging nagawa niya ay diretsyong tumakbo palabas at hindi na napigilan ng masuka dala ng mabahong amoy ng mga alak at sigarilyo. Kahit nakalabas na siya ng bar, ay patuloy na umiikot ang kanyang paningin na dahilan ng kanyang pagsandal sa pader habang hawak-hawak ang malakas sa pintig ng kanyang puso dahil tila pinipigayon sa sakit nang makita nga nagloloko pala ang kanyang asawa. Hayop ka, Jimmy! Hayop ka! At ilang saglit pa, natumba at nahimatay sa lupa si Zanita. Dala na rin ang pagod sa trabaho at ang nasaksihang kalaswaan nito. Nagising na lamang si Zanita na nasa ospital na siya at ang unang naalala niya ay ang mismong si Jimmy. Si Jimmy, kailangan ko siya kausapin. Nasaan siya? Akmang tatayo na sana siya nang pigilan siya ng nurse. Ma'am, kumulma muna kayo.
Bawal po kayong gumalaw-galaw. Lalo na po't isi-surgery na kayong maya-maya. Surgery? Anong surgery? Kung hindi niyo pa po alam, kayo po'y nakunan sa sinapupunan ninyo. Kailangan nang tanggalin ang embryo sa tiyan niyo po bago pa kayo magka-infected. May anak ako sa tiyan? Hindi niyo po pala alam. 3 weeks na po kayong buntis, ma'am. Baka yan po ang dahilan kaya kayo nakunan. Dahil hindi kayo kaagad nakapagpa-check up. Pasensya na po sa sinapit ng baby ninyo. Parang binagsakan ng libu-libong simento si Zanita sa buong katawan niya. Dahil sa 3 linggo na pagtatrabaho niya, ay may nabuo na palang bata sa kanyang tiyan. Pero heto ang resulta. Nakunan siya. Mahal! Mahal! Ikinagulat ni Zanita ang nang dumating ang kanyang asawa na tumatakbong lumapit sa kanya. Mahal, ayos ka lang. Diyos ko, nurse, kumusta ang asawa ko? Anong ginagawa mo rito? Anong klaseng tanong yan, mahal? Tinawagan ako ng nurse na nasa ospital ka. Mahal, okay ka lang ba? Umalis ka, Jimmy. Umalis ka sa harap ko. Mahal, nabalitaan ko ang pagkawala ng anak natin. Mahal, sorry. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka! Nagulat ang nurse at si Jimmy sa biglaang pagsigaw ni Zanita. Mas mabuting lumabas muna kayo, sir. Baka kailangan mo nang mapag-isa ng pasyente. Sige, aalis muna ako. Lalabas ako, okay? Mahal, tandaan mo, mahal na mahal kita. Umalis ka! Walang luhang tumulos sa mga mata ni Zanita. Tanging galit at puot lamang to, pero hindi man lamang nasabi kay Jimmy ang ginawang panloloko nito sa bar. Gustuhin man niyang ipamukha sa asawang kalaswaan itong ginawa, ay wala naman siyang pisikal na lakas upang gawin yon. Lumipas ang 2 araw, ay nasa ospital pa rin si Zanita. Tulala at wala siya sa matinong pag-iisip, dalang tanging nasa utak niya ay ang ginawa ni Jimmy. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Base po sa test results ay successful ang naging procedure. Mabuti naman po ay may nagdala kaagad sa inyo sa ospital nang mahimatay kayo. Kaya naagapan ka namin kaagad. May nagdala sa akin dito? Opo, isang concerned citizen ang naghatid sa inyo rito. Sa pagkakalam ko rin po ay doktor yon. Doktor? Base po kasi rito sa impormasyon doktor ho ang naghatid sa inyo at nagngalang Kevin. Kevin? Kunot noong inalala ni Zanita ang pangalang yon dahil tila pamilyar na pamilyar at sa hindi inaasahan. Are you looking for me, Zanita? Napatingin si Zanita sa pintuan kung saan nakatayo roon ng isang matangkad na lalaki. May kaputian ng balat at hindi maitatagong kagapuhang taglay. Higit sa lahat, nakasuot to ng uniforme ng isang doktor. Kevin Zamora? Ikaw ang classmate ko ng high school, tama? Ikaw naghatid sa akin dito sa ospital? Ako nga, Zanita. It's been a while. Siya si Kevin Zamora. 30 anyos at isa na ring doktor kagaya ni Zanita. Sila'y magkaklase ng high school simula grade 7 hanggang gumraduate sila ay magkaibigan ng 2. Pero nang tumuntong sila ng college ay hindi na muli nagkita ang kanilang landas. Napaupo mula sa pagkakahiga si Zanita at pinagmasdan ng kaklaseng napakalaki na ng pagbabago. Noon ay payat, maitim, mahiyain at iyakin ng kaibigan niyang si Kevin. Pero ngayon, ibang-iba na to. Matangkad, maputi, may kalakihan ng katawan at maaliwalas ng mukha nito. Ikaw ba talaga yan, Kevin? Ako talaga to, Zanita. Hindi ka ba talaga naniniwala? Kung ganun, isang bagay magpapasabi na ako talaga to. Anong tawag sa daan kapag pinagsama ang pangalan natin? Di, Skinita. Dahil doon ay malapad din napangiti si Zanita at doon niya napagtantong si Kevin ngayon. Ikaw nga yan. Alalang-alala mo pa ang joke na pareho nating ginawa noon . Siyempre naman hindi ko yun makakalimutan. And also, to formally introduce myself to you. Inabot ni Kevin ang kanyang kamay sabay ngiti. Nice meeting you, Doktora Zanita.
I am one of the team member of UK Healthcare. I am Dr. Kevin. UK Healthcare? Ibig mong sabihin, isa ka sa magiging kakolaborate namin? Gano'n na nga. What a small world, right? Actually, nag-volunteer ako na isa sa maging team member. Dahil nang makita kong pangalan mo sa doctor list, hindi ako nagdalawang isip na sumama pabalik ng Pilipinas. Tanging pagngiti lamang ang naisagot ni Zanita dahil masaya siyang makita muli ang high school best friend niya. Oh, I almost forgot. I bought you some fruits and some healthy foods you can eat. Huwag kang mag-alala. Hindi yan masama sa kalusugan mo dahil mas makakatulong yun sa nangyari sa surgery. Paano mo nalaman ang patungkol sa naging surgery? Actually, I was here since the day you came here, Zanita. Ako rin ang nagdala sa'yo sa ospital. Nasindan kita nang makita kita sa bar. I was about to say hi but suddenly, you fainted. Hindi lang yan. Napansin ko ang pamumutla ng mukha mo. Kaya kaagad kitang pinagapan sa mga doktor. Yun pala, pasensya ka na sa pagkawala ng baby mo ah. Napaiwas ng tingin si Zanita. Sinubukan niyang pigilan ang panggigilid ng mga luha pero kusa na itong tumutulo. Alam kong masakit sa parte mo. Galit ka, alam ko. Ako rin. Galit ako sa nangyari sa'yo. Sino ba namang hindi, diba? Kilala kita noon pa lang. At ang makita ka sa gantong kalagayan, masakit din para sa akin. Pero minsan kailangan mo ipakita ang emosyon mo. Huwag mong hayaang lamunin ka lang ito ng mag-isa. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Dahil nakita kita kahapon. Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita ng dalawang mata ko ang ginawang paniloko ng asawa mo sa'yo. I saw how you gripped your chest in pain. I saw it all, Zanita. So please, wag mo na tong itago sa akin. I know exactly what you're feeling right now. Sa hindi inaasahan ni Zanita, ay kusang lumabas ang luhang kanina pa niya pinipigilan hanggang sa naging hagulhol at wala ng tigil. Hayop siya, Kevin. Ang dumi-dumi niya. Matapos naming magkasama ng halos 5 taon, ay may iba palang babaeng tinuhog niya rin. Papatayin ko siya. Papatayin ko silang dalawa, Kevin. Galit na galit ako at gusto ko siyang pagsasampalin pero hindi ko nagawa. Napakahina ko para hindi ko yun magawa. Shh. Mali ka. Hindi ka mahina. Alam kong may dahilan ka kung bakit hindi mo sila hinarap dahil kilala kita, Zanita. Hindi ka kagad nagpapadalos-dalos at mas lalong hindi ka gumagawa ng skandalo dahil maayos kang magplano. At alam kong magagawa mo rin yun ngayon. Doon naalala ni Zanita ang mga nakaraan. Totoong sinabi ni Kevin. Kalmado at planado ko mag-isip si Zanita. At isa to sa hinahangaan niya sa sarili, kaya doon niya rin napagtanto na gagamitin ang galing na yon laban kay Jimmy. Tama, hindi ako magpapadalos-dalos. Hindi ko hahayaang magpadala sa emosyon ko. Gagawa ako ng plano bago ko ipamukha sa kanyang kalaswaan niya. Hindi ko siya hahayaang makatulog ng mahimbing habang ako rito. Pinagtaksilan niya na. Kung ganun, tutulungan kita. Naalala mo nun? Binubuli nila ako sa klase at ikaw lang nag-iisang taong pinaglaban ako. Kaya ako naman ang tutulong sa'yo. Utang na loob kong mga bagay na to sa lahat ng pagtulong, paglaban at pagpiling mo sa akin araw-araw. Ngayon na may umaapak na sa'yo, ako naman ang nalaban para sa kaibigan ko. Doon mas naging emosyonal si Zanita at mahigpit na niyakap ang kaibigan. Yakap din nang matagal na nilang hindi pagkikita. Salamat, Kevin. Maraming salamat. Lahat ng luhat sakit ay nilabas ni Zanita. Mula sa panluloko at pagtataksil ni Jimmy hanggang sa pagkawala ng kanyang sanggol sa tiyan ay inilabas niya habang taimtim na pinapatahan siya ni Kevin. Nakalabas na rin ang ospital si Zanita pero hindi siya uuwi sa bahay. Hindi niya rin tinawagan ng asawa at hindi niya inaasahang senyalis sa palayon sa panluloko nito noon pa lang sa kung paano hindi nito tumatawag o text man lang. Hindi man lamang bumisitang muli sa ospital at higit sa lahat, may mga araw na umuuwi na kapag gabi at ang nirarason, busy to sa pagbabalik sa business niya. Lahat pa lang yun ay kasinungalingan lang.
Kasalukuyang nasa hotel si Zanita kung saan nag-check-in si Kevin. Isa itong 5-star hotel at mahahalata ang yaman nito. Feel at home, Zanita. Kapag kailangan mo ng lugar mauuwian na malayo sa asawa mo, pwede ka namang pumunta rito. Ang passcode ay ang birthday ko. Naaalala mo pa ba? Oo naman. Thank you, Kevin, ha? Come on. I know you don't have someone too close to you that you can rely on. Ano palang gusto mo? Nagluluto ako. Doon na rin naghapunan si Zanita dahil gusto niyang makapag-isip ng mabuti at higit sa lahat, gusto niyang ikalma ang sarili. At habang kumakain, nag-uusap ang dalawa. Bukas na bukas, babalik na ako sa trabaho. Are you sure? Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo. Baka mapano ka pa, Zanita. I'm fine now. Hinahanap na rin yata ako ng mga kapwa-doktor ko. At saka kailangan ako sa collaboration sa UK Healthcare. That was a big opportunity for me. Kung ganun, sige. Magkikita rin naman tayo bukas. Kaya makukumusta lang kita. Sige, kain ka pa ng marami ha. Magpakabusog ka. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa. Pero napapansin ni Kevin na meron pang gustong sabihin si Zanita. Parang may gusto ka pang sabihin, Zanita. Sabihin mo na, makikinig ako. Ano kasi, kasalukuyang hawak ni Jimmy ang kalahating parte ng savings ko. And I want to take it from him. You mean, he's holding half of your bank account? Ganun na nga. At alam kong iniisip mo na isang katangahan ang ginawa ko para sa kanya. At isa yon sa mga pinagsisisihan ko ngayon. Ay, hayop na lalaking yun. Matapos mo siyang sustentuhan ng panggastos niya, talabang ka pang negosyo nito. Niloloko ka lang pala niya patalikod. And I think, he's spending my money to that woman. Ay, parang gano'n na nga. Kung gano'n, tatawagan kong kaibigan ko na isang head manager ng bank account na sinasabi mo. May kakilala ka ron? Oo naman. Kaya kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Gagawa agad ako ng paraan. Ilang saglit pa, ay sinagot agad ang tawag ni Kevin nang sinasabi ng head manager. Hello? Good evening. Oh Kevin, napatawag ka. Nabalitaan kong nasa Pilipinas ka na ngayon. Ganun na nga. And I was planning to have a dinner with you tomorrow. Hindi ko yan tatanggihan, Kevin. And to also welcome you. May tutulong ba ako sa'yo? Pangiting tumingin si Kevin kay Zanita na hindi makapaniwala sa malakas na koneksyong meron si Kevin sa iba't ibang taong may malaking posisyon. Kung ganun, hindi ko tatanggihan ang inaalok mo. I'll just send you the address for tomorrow. Yes, take care. Bye. Binaba na nga ni Kevin ang tawag habang si Zanita ay nakapangiti sa saya dahil sa simpleng phone call lang ay hindi na siya mamamablema sa iniisip niya ngayon. Bukas na bukas, ipapa-freeze ko ang pera sa bank account mo na hawak ng Jimmy ngayon. Nang sa gayon, wala na siyang makuhang ni isang piso mula sa'yo. Maraming salamat, Kevin. By the way, I also have something to say to you. Specifically, about that woman. Ang kabit ba ni Jimmy pinapahiwatig mo? Ang totoo niyan, matapos kitang maidala sa ospital, ay kaagad kong hinanap ang impormasyon ng babaeng yan. And this is what I got. Inabot ni Kevin ang isang envelope. Binuksan yun ni Zanita at may mga larawan at personal information na naroroon. Irish Benedejo ang kanyang pangalan. 28 ang edad. Sa umaga isa siyang kasambahay sa mayamang pamilya. Inaalagaan niyang matandang naninirahan doon. At sa gabi naman, isa siyang gold digger at ang kabit ng asawa mo. And now that you already knew her information, what will be your plan? Based sa impormasyon dito, kasalukuyang nagdadialysis ang matandang inaalagaan niya mismo sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. And that's the good news. Hindi ka na mahihirapang tiyempohan siya. Exactly. At hindi lang yun. Kailangan ko rin makuha ang loob ni Jimmy. Lalo pat ang huling pag-uusap namin ay hindi kami nagkasundo. Kung ganun, magpahinga ka na muna. You need a lot of rest because tomorrow will be a big day for you. Niligpit na nga ni Kevin ang mahugasin at gusto sanang tumulong ni Zanita pero hindi niya tumirahawak ni isang plato. Tila isang prinsesa ang pakikitungo ni Kevin sa kanya.
Parehong-pareho sa kung paano ito mag-alaga sa kanya noon. Hindi ka pa talaga nagbago, Kevin. Palagi mo na lang talaga akong pineprinsesa. Kahit ligpitin lamang yung hugasin, hindi mo ako pinapahawak. Siyempre naman. Matagal tayong hindi nagkita habang isa-isa nating inaabot yung mga pangarap natin. At sa loob ng ilang taong yun, hindi kita nabantayan at naalagaan. Kaya bumabawi ako ngayon, Zanita. Hanggat kaya ko, akong gagawa, okay? Kaya mag-chill ka muna dyan. O kung gusto mo, manood ka ng movie. Wala nang nagawa si Zanita para tumulong kay Kevin, kaya naisipan niya munang atupagan ng impormasyon ng kabit ng asawa na nagngangalang Irish dahil baka may mahanap pa siyang detalye na pwede niyang magamit laban dito. Kinabukasan ay naganap na nga ang collaboration meeting with UK Healthcare at isa ring magandang balitang nasaksihan ni Zanita dahil nasa ospital ngayon mismo si Irish kasama ang matandang inaalagaan nito. Kaya hindi na siya nag-aksay ng minuto. Kaagad niya itong sinundan mula sa likuran hanggang sa huminto ito sa isang kwarto. Mabait at napakainhin ng mukha ni Irish at hindi mo aakalaing isa pala itong gold digger. Maya-maya ay lumabas na nga ng kwarto si Irish, dala-dala ang phone nito. Kaya umasta si Zanita nga may inaasikaso sa gilid at kaagad sinundan ng babaeng naglakad palayo at huminto ito sa tahimik na hallway. "Hello, madam." Mahina ang boses ni Irish. Pero nakapagtago si Zanita, hindi kalayuan sa kanya, kaya naririnig niyang usapan nito sa telepono. Kailan mo ba mababayaran ang utang mo? Kalahating milyon yun. At kailangan mo nang magbayad dahil ipapahanap talaga kita sa mga tauhan ko. "Madam, kumalma ka muna. Huwag kang mag-alala. Malapit na kitang mabayaran. Kapag lang talaga nabuntis ako ng lalaking yun, mapupunta sa akin ang pagsosustento at mababayaran na kita. Hindi lang yan, bibigyan pa kita ng bonus." Anong klaseng trip yan? Bakit? Mayaman ba yung nabingwit mo? Ay, napakayaman ng asawa niya, madam. Higit pa sa meron ka. Aba, asawa? Anak ng kabit ka pala? Akala ko pala may single. Naku, madam. Single o hindi, pera lang pong habol ko, madam. Kaya makakaasa ka sa akin. Kukunin ko ang pera ng lalaking yon kapag nalaman niyang may anak siya sa tiyan ko. Sa ganon, iwan niyang asawa niya at sa akin mapupunta ang yaman dahil isosustento nila ang anak ko. Ganun kasimple, diba? Ramdam ni Zanita ang pagkulo ng kanyang dugo habang nakikinig sa usapan ng babaeng yun. Kahit nangangati na siyang sabunutan to ay mas pinili niyang kumalma. "Oh, mauna na ako, madam. May asikasuhin pa ako." Nang marinig ang patapos ang tawag, ay lumabas mula sa pagtago si Zanita at nagdramang dumaan mismo sa harap ni Irish at intensyon niya tong banggain na kinahulog ng cellphone nito at nasira ang screen. "Oh, I'm so sorry, miss. I'm very sorry. Diyos ko, yung cellphone ko. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Naku, paano yan? Wala akong pambili ng bagong cellphone. Kainis naman. Kung ganon, eto, pambili ng bagong mong cellphone. Pasensya ka na, ha?" Parang nagliwanag ang mga mata ni Irish nang inabutan siya ni Zanita ng 10,000. "Oh, para sa akin lahat ng to?" "Oo, pambili ng bago mong cellphone. Pasensya ka na, ha? Ayos ka lang ba?" Thank you. Oo, okay lang ako. Salamat, ha? By the way, hi, I am Zanita. Doktor ako rito. Nice meeting you." "Oh, hello. Ako nga pala si Irish. Nice meeting you, Doc." "May pasyente ka ba rito?" "Oo, matandang inaalagaan ko. Sige, una na ako, Doc, ha? Salamat dito." "Oh, wait. Ano yun?" "Kamukha mo kasing ate kong nasa States eh. Pwede ba kitang mayakap? Namimiss ko na kasi siya." Oo naman." Niyakap ni Zanita si Irish na yumakap din pabalik at abot tayo ang ngiti ng makatanggap ng pera sa isang estranghero. "Salamat, ha? Sige, mag-iingat ka. Thank you, Doc." Naglakad na paalis si Irish na may ngiti sa labi, pero mas higit pa ang ngiti ni Zanita dahil successful ang kanyang naging plano. Nilagyan niya lang naman ng maliit na chip ang bag nito
Isang chip kung saan maririnig at marirecord ang lahat ng conversation na maririnig malapit sa chip. Ito'y isang paraan para malaman niya ang magalaw at plano ng kabit nito laban sa kanya. Hindi lang yan simula pa lamang yun ang pagkuha ni Zanita sa kaning loob hanggang sa hinay-hinay nitong magtitiwala sa kanya. Sabi pa naman ng nakakarami, ang pinakamalakas na dahas na pwede mong magamit laban sa kalaban ay ang tiwala nila sa'yo. Kapag kumagat sila sa pain mo, posible na ang iyong pagkapanalo. Dahil sa nangyari, ay kaagad tong ikinuwento ni Irish kay Jimmy nang muli silang magtagpo. Sa maliit ng condominium sa pinagstayhan ng dalawa, doon sila parating nagkikita upang magtago mula kay Zanita. Pero ang hindi nila alam ay dahil sa chip na nasa bag ni Irish, ay huling-huli na sila. Alam mo babe, may mabait na doktorang nagbigay sa akin ng 10,000. Doktora? 10,000? Paano naman nangyari yun? Nabangga niya kasi ako aksidente. Tapos nahulog ang phone ko at nasira. Kaya ayun, binayaran niya. Teka lang ha. Doktora? Sa mismong ospital pa talaga kung nasa nagtatrabaho ang asawa ko? Paano kung yung nabangga mo yung asawa ko? Ano ka ba? Hindi no. Sabi rin naman niya na may kapatid siya sa States. Eh bakit? May kapatid ba yung asawa mo? Di ba wala? Siguraduhin mo lang Irish. Nag-iingat ako rito para hindi tayo mahuli. Kaya mag-ingat ka rin. Nag-iingat naman ako Pero kailan mo ba ako bubuntisin? Di ba sabi mo kapag nabuntis ako, ay makukuha na natin ang pera mula sa kanya? Kailan ba mangyayari yan? Oo, malapit na. Kumalma ka muna, okay? Hinay-hinay ko pang kinukuhang loob niya. Kalahating bank account pang hawak ko. Hindi to sapat. Kaya konting tis na lang. Makukuha ko rin lahat mula sa kanya, babe. Siguraduhin mo lang ha? Oo naman. Cheers. Cheers. Habang nagpaplano ang dalawa na pabagsakin si Zanita, hindi nila alam. Narinig niya pala to dahil sa chip na nakalagay sa bag ni Irish. Pabagsak na pinatong ni Zanita ang hawak ng mga papeles habang napailing naman si Kevin nakaharap niya. Rinig nila ang pag-uusap ng dalawa at doon nakuha sa akto na ang sama-sama nila. So, plano na nga talaga nilang pabagsakin ka, Zanita. Naghihintay lamang sila ng tamang tiyempo. Mga hayop sila. Pero ngayon na alam ko ng pinaplano nila laban sa akin, may ideya na ako sa mga gagawin ko. So, what will be your plan? Dahil hindi ko na mapigilan ang mga isip nilang magbago. Pipigilan ko na lang ang magpapabunga sa lahat ng kanilang plano. Anong ibig mong sabihin? Puputulin ko ang ugat ng kanilang plano. Nang sa ganon, hinay-hinay silang lalanta at hindi na nila ako mapapabagsak pa. Sa tingin ko, gusto mong surprise itong sabihin sa akin. Kung ganon, makakaasa ka. Basta tandaan mo, tutulungan kita sa kahit anong bagay. Maraming salamat, Kevin. Masusuklain ko rin lahat ng tulong mo balang araw. I will make sure everything will be a success. Base sa mga sinabi ni Zanita nung isang araw, isa sa paraan upang kumagat sa pain ng dalawa ay ang tiwala ng mga to. Kaya maaga pa ay umuwi na nga si Zanita sa bahay. Naghanda to ng makakain, nalinis ang buong bahay at nang makauwi si Jimmy, ay gano'n na lang ang kinagulat nito. Mahal? Mahal, mabuti na kauwi ka na. Bumungad ang malapal ang ngiti ni Zanita sa kaning asawa kahit labag man to sa kaning loob. Pero sa mga plano niya ay gagawin niya. Namiss talaga kita, mahal. Pasensya ka na sa inasta ko nung isang araw ha. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Gutom ka na ba? Sabay na tayong kumain. Pasensya ka na rin, mahal ha. Kung hindi na sa akin, hindi ka sana nakunan sa sinapupunan mo. Natigilan si Zanita sa pagsasandok ng makakain nang banggitin niya ni Jimmy. Ramdam ni Zanita ang galit sa buong kalamnan niya, pero mas pinili niya itong pigilan. Okay lang yun, mahal. Ang importante, magkasama tayo. Oh, kain na tayo. Anyway, kamusta naman ang pag-aasikaso mo sa negosyo, mahal? Okay naman. Ikaw, kumusta ka naman sa trabaho? Heto, okay naman. Hinay-hinay ko na rin nagagawa ang mga pinaplano ko. Anong plano ba yung iniisip mo? Baka matulungan kita, mahal. Nako, huwag kang mag-alala. At tupagin mo munang negosyo.
Ako nang bahala sa mga plano ko. Isosurpresa lang kita kapag nagawa ko na. Talaga? Ay, na-excite tuloy akong malaman ng plano mo, mahal. Oh, kain ka pa ha. Salamat sa mga hininda mo ha. Oo naman, para sa'yo. By the way, free ka ba this Saturday, mahal? Bakit mo pala natanong? Ano kasi, gusto sana kitang makasamang mag-dinner. Alam mo namang hindi tayo natuloy ng isang araw dahil na-ospital ako. Oo naman, babawi ako sa'yo, mahal. Saan mo ba gustong pumunta? Hinawakan ni Zanita ang kamay ni Jeannie habang may ngiti sa labi. Ako nang bahala, mahal. Dahil may surpresa ako sa'yo sa gabing yan, kaya ako nang bahala sa lahat. Just wear your finest suit and make yourself ready, okay? Mas naintriga si Jimmy sa sinasabing surpresa ni Zanita, kaya kagad siyang tumango-tango at nangakong dadalo sa dinner. Kaya matapos ang hapunan yon, ay kagad niyang tinawagan ng pasikreto si Irish upang sabihin ang lahat ng kanilang napag-usapan. Sa tingin ko, ito nang hinihintay natin, babe. Ito nang surpresa para makuha natin ang lahat. Teka lang ha, magdi-dinner kayo si Sabado? Ay parang magdi-date na kayo niyan eh. Oh babe, anong problema? Problema? Wow! Hindi mo nga ako nilalabas mag-date ng dinner eh. Tapos siya mismong ilalabas mo? Habang ako tinatago mo lamang sa bar at kondo. Babe naman, alam mong nag-iingat tayo para hindi mahuli, di ba? Hindi mo ba yun naiintindihan? Konting tiis na lang. At saka, isa to sa paraan para makuha ko ang loob ni Zanita. Intindihin mo naman ako. Ewan ko sa'yo. Babe, nagsiselos ka ba? Hindi ba halata? Bahala ka nga sa buhay mo. Babe, teka lang. Pero kinall-ended na nga ni Irish ang tawag at naiwang ng hihinayang at naiinis si Jimmy. Hindi niya rin alam na nakikinig lamang hindi kalayoon si Zanita. Nakangiti at natatawa sa naging sitwasyon nila ngayon ng kabit niya. Ang totoo, isa to sa plano ni Zanita. Gagawa siya ng ikakaaway ng dalawa hanggang sa mawawala pareho ang kanilang tiwala sa isa't isa. Dahil doon, kaagad na pinuntahan ni Jimmy si Irish kinabukasan. Nagdala pa to ng bulaklak upang suyuin ng babae. Babe naman konting tiis na lang. Magagawa rin nating makuha ang pera. Yan ang hirap sa iyo eh. Palagi mo na lang akong pinapaasa. Hindi kita pinapaasa, babe. Totoong mga sinasabi ko. Tsaka, isa to sa paraan para makuha ko ng tuluyan ng loob ni Zanita. Kaya pwede ba? Maghintay ka muna. Maghintay? Hanggang kailan ako maghihintay, Jimmy? Araw-araw nag-aalala ako sa mga nangyayari sa akin. Ang natatakot ako dahil baka ipahanap ako ng mga tauhan ni Madam dahil may utang akong kalahating milyon na kailangan kong bayaran. Kaya pwede ba? Huwag mong sabihin kumalma ako. Naiinis na ako rito eh. Ilang beses pa ba kasi ako maghihintay? Anong sabi mo? Utang? Kalahating milyon? Natigilan si Irish dahil hindi niya inaasahang nadulas ang kanyang bibig at nasabi ng sikretong yun kay Jimmy. Ang ibig kong sabihin. Magsabi ka ng totoo, Irish. Narinig kong sinabi mong may utang ka at hindi ako nagkakamali sa narinig ko. Magsabi ka sa akin ng totoo. Nabingi ka lang, Jimmy. Wala akong sinabing ganon. Huwag kang magsinungaling. Galit na tinapon ni Jimmy ang bulaklak na kinagulat ni Irish kaya sinabi na lamang niya. Ano? Jimmy, mahirap ang buhay ko noon. Wala akong mahinga ng tulong nang magkasakit si Mama. Ako lang mag-isa kaya nangutang ako pang tustos sa kanya. Pero lumalaki pala ang interes ng inutangan ko. Kaya umabot sa puntong napakalaki na nito. Nagdrama pang umiyak si Irish at baka si emosyon ni Jimmy ang awa sa babae. Pero ang totoo ay kasinungalingan lamang marason niya. Ang totoo ay sinusugal at pinambili niya to ng mga luho sa buhay hanggang sa tumubo na ang utang nito at hindi totoong inutang niyang pera sa pumanaw niyang ina. Ganoon kahalimaw si Irish. Sa likod ng maamong muka ay manluloko to. Umuwing lugmok at malungkot si Jimmy dahil hindi niya aakalaing kalahating milyon pala ang utang nito. Tila nagsisisi na siya sa mga nangyayari. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal, nandyan ka pala. Oh, malungkot ka yata. Saan ka ba galing?
Oh, wala lang to. Wala ka palang trabaho ngayon? Niisipan ko kasing mag-day off muna. Dahil parang wala na yata akong oras sa'yo eh. Halika, naghanda ako ng merienda. Pinagmasta ni Jimmy ang asawa maghanda ng makakain at doon mas lumawak ang pagsisisi niyang makilala si Irish. Dahil kung ikukumpara, mayaman at permanente ang trabaho ni Zanita habang may utang at nasa bar lamang si Irish. Kaya dahil doon ay tila bumabalik na ang kagustuhan ni Jimmy bumalik sa asawa. Sa hindi inaasahan ni Zanita ay biglaan siyang niyakap nito. Hindi siya nakagalaw at gustong itulak si Jimmy pero kailangan niyang manatili sa plano. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng kasalanan ko, mahal. Mahal na mahal kita at walang ibang babaeng makakatumbas ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Pangako, hindi ko kalilimutan ang date natin ngayong Sabado. Ilalaan ko ang buong araw ko sa'yo. Mahal kita, Zanita. Akmang hahalik sana si Jimmy nang pigilan to mismo ni Zanita dahil ramdam niya ang pandidiri sa asawa. Oops, mas mabuting magmerienda na tayo. Halika na. Kagad na naglakad siya paalis upang makaiwas sa halik nito. At ngayong hinay-hinay na nga napapatiwala ni Zanita si Jimmy at malapit ang masirang relasyon nilang dalawa ni Irish. Oras na para ihanda ang kanyang sarili sa napakalaking sorpresa nito sa kanyang asawa. Sumapit ang gabi, nagpaalam si Zanita ang aalis upang magtrabaho. Pero patungo talaga siya mismo kay Kevin. Cheers! Sa maliwal sa balkonahe ng hotel ay magkatabing nag-inuman si Zanita at Kevin habang tanaw-tanaw ang maiilaw na city lights. Namiss ko ang ganito rito sa Pilipinas, lalo na kapag gabi na tayong umuwi noon ng high school. Ay, hindi ko talaga yun malilimutan. May araw ding nasira yung sapatos ko at ang ginawa mo, pinasuot mo sa akin mismo ang sapatos mo habang ikay nakapaalang na naglalakad. Salamat dun ha. Grabing kabutihan na talagang binibigay mo sa akin, Kevin. Hindi lang naman yung kabutihan, Zanita eh. Best friend mo ako, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Habang tahimik na pinagmasta ng dalawa ang maliwanag mga bituin, ay bigla ang sinandal ni Zanita ang balikat ito kay Kevin na nagulat si ginawang yun ng dalaga. Dahil doon ay napatitig si Kevin sa malumani na mukha ni Zanita na nakapikit. Ang totoo ay may lihim na pagtingin tong si Kevin sa kaibigan noon pa lang. Pero napakatorpe niya kaya hanggang ngayon ay nananatili tong lihim. Nagsisi nga siya ng malamang nagkaroon ng boyfriend ng kaibigan 5 taon nang lumipas at ang akala niya ay wala talaga siyang pag-asa. Pero ngayong niloloko lang pala siya ng lalaki, doon naliwanagan si Kevin na hindi niya napakakawalan pa si Zanita at mapunta pa sa ibang lalaking sasaktan lamang siya. Bukas na magaganap ang pinaplano mo. Sigurado ka bang ayos lang? Natatakot ako, pero alam kong itong mas makakabuti. Ayokong mapunta lamang sa walang lahat ng pinaghirapan ko. Ayokong makuha lamang nila ng ganun-ganun lang ang mga pangarap ko. Kaya hanggang hindi pa nila ito nagagawa, puputulin ko ng koneksyon nilang dalawa. Hindi ko lang talaga matanggap ng magagawa niya sa akin yun. Handa ako naman siyang bitawan kapag sinabi nilang sa akin na ayaw niya na sa akin. Handa ako magpaubayo para sa kanila. Pero anong ginawa niya? Pinamukha niya sa akin na tanga ako at hindi ko malalaman ang kasinungalingan niya. Pinamukha niya sa akin na bobo ako para hindi mahuling panilokong ginagawa nila. Matapos ko siyang suportahan, tinulungan at minahal, yun lang palang isusukli niya sa akin. At siya mismong tutulong sa akin na umangat sa buhay. May plano pala siyang pabagsakin ako pababa. Kaya hindi ko yun hahayaan. Bago pa niya gawin sa akin yun, uunahan ko na siya. Ako mismong hihilas sa kanya pababa hanggang sa hindi niya na ako mahawakan pa. Sisiguraduhin kong makokonsensya siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. I will also make sure that you will conquer the revenge you wanted, Zanita. I promise that I will help you succeed your plan. Mahigpit na niyakap ni Kevin si Zanita na tumahan na sa pag-iyak. Ang mainit na yakap na yon ay siyang nagpakalma sa nag-aapoy na puso ni Zanita hanggang sa makatulog siya sa balikat ni Kevin. Hinay-hinay siyang binuhat ni Kevin patungo sa kwarto nito at maingat na tinakpan ng kumot ang katawan. Sana
Maganda ang tulog mo ngayong gabi. Mahal na mahal kita, Zanita. Hindi yan magbabago. Habang nakatitig si Kevin sa magandang mukha nito, ay bigla ang lumakas ang pintig ng puso niya. At gustong halikan ng mapulang labi ng dalaga. Dala ng kalasingan ay hinay-hinay niyang nilapit ng kanyang mukha roon hanggang sa dumapo ito ng tuluyan at ramdam niya ang malambot at mabasang labi ni Zanita na siya ring umiwas kaagad dahil alam niyang mali ito. Kapag natapos ang lahat ng to, aamin na ako. Sasabihin kasi yung totoo kong nararamdaman, Zanita. Hindi ko na to isesikreto sa sarili ko. Mahal na mahal kita at ayokong makita ka makuha ng iba sa pangalawang pagkakataon. Sana makatulog ka ng mahimbing. Good night, Zanita. Lumipas na ang araw na pinakahihintay ni Zanita. Suot-suot ang pulang dress ay narating na rin niya ang restaurant na nireserve niya kung saan nando na si Jimmy at may dalang malaking bulaklak. Ang ganda mo naman, mahal. Flowers for you. Ang sweet mo naman, mahal. Ang buong restaurant ay nireserve talaga ni Zanita hindi lamang dahil para maramdaman ni Jimmy ang pagkaromantiko ng date nila ngayon, kundi meron talaga siyang rason kung bakit. Ang sosyal naman ng nireserve mong restaurant, mahal. Ganyan na ba talaga ako ka-special sa buhay mo? Siyempre naman because today is the most special day in your life. Special day? Hindi ko naman birthday Hindi rin natin anniversary. Anong meron, mahal? Yan ba yung surprising sinasabi mo? Ganun na nga. But before that, did cheers? Inangat ni Zanita ang wine na nakahanda na sa mesa niya at ganun din si Jimmy. Cheers? Cheers. Ang sarap. Ayun lang ako nakatikim ng ganito kasarap na wine, mahal. Matagal-tagal na bago ko natikman to. Napakamanuloko talaga nitong si Jimmy. Kahit ilang beses siyang bumabalik sa bar at lumalagok ng iba't ibang inumin kasama ang kabit, nagawa pa talagang magsinungaling sa harap ni Zanita kahit alam niya ng lahat. Talaga? Pero ibahin mo ang wine nito, Jimmy. This is something you will never forget from the rest of your life. Wow! So is there something this wine that makes it so special? Pwede ko bang malaman, mahal? That would be a secret. So, gusto mo na bang malaman ng surprise ko? Anong surpresa kaya to? Teka lang, basahin ko Mula sa bag ni Zanita ay kinuha niyang isang papeles at pinakita yun kay Jimmy. Ang nakangiting mukha ni Jimmy ay biglang naglaho. Annulment form? Yes, exactly. Kahapon ko pa yung nakuha. Grabe talagang pinaghirapan ko dyan. Akalain mo, Jimmy, I spent $500,000 just to make that hidden from you. And thankfully, nagawa ko rin. I am now free from you. Surprise! Mahal, anong ibig sabihin nito? Makikipaghiwalay ka sa akin? Mali ka. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo dahil hiwalay na talaga tayo. Hindi ka ba na-surprise? Pinaghirapan kong kunin ang legal na dokumentong yan. Zanita, nababaliw ka na. Ikaw ang nababaliw, Jimmy. Ikaw ang totoong baliw sa ating dalawa. Akala mo yata hindi ko malalaman ang lahat ng kataksilang ginagawa mo habang wala ako? Habang dugot pawis akong kumakain sa ospital, matustusan lang ang buhay na binubuo ko. Ayun ka, at nagpapakasarap kasama ang kabit mo sa bar. Habang hinay-hinay kong inaangat ang buhay natin, ikaw pala ang patuloy akong hinihila pa ba? Hayop ka? Diretsong tinapon ni Zanita ang wine sa buong mukha ni Jimmy, kaya basang-basa na siya. Anong pinagsasabi mo, Zanita? Hindi totoo ang mga sinasabi mo. At ito, hindi to pwede. Ngunit ni Jimmy ang hawak niyang papel, pero malakas lamang siyang tinawanin ni Zanita. Kahit pinupinuhan mo pa yan, hindi na magbabagong katotohanan, Jimmy. Wala nang tayo. Hindi mo na makukuha ang pera ko. At higit sa lahat, hindi mo na magagawa ang mga plano yung dalawa laban sa akin. Kukunin mo ang lahat ng perang pinaghirapan ko, tapos iiwan mo ako si Ere? Pinalaki ako may maayos na utak, kaya hindi ako mangmang para hayaan kang gawin sa akin yun. Kaya ayan, inunahan na kita. And now, you're just a piece of shit.
Zanita, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Lumuhod si Jimmy at nagmakaawa to ng sobra. Kahit halikan mo pa ang kailaliman ng lupa, hinding-hindi na magbagong isipan ko, Jimmy. At hindi lang to ang mga gusto kong gawin sa'yo. Zanita, tigilan mo na to. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Biglaang natumba sa sahig si Jimmy. Walang tumulak o sumipas sa kanya. Kusang natumba ang kanyang buong katawan at hindi niya na nga tumagalaw pa. Ano nangyayari? Hindi ko magalaw ang katawan ko. Anong ginawa mo? Nilagyan ko lang naman ng inumin mo ng special na substance. And that made that one so special. Surprise, diba? Ilang segundo lang ay isa-isang lumapit ang 3 kalalakihan at sabay siyang binuhat. Hindi, bitawan niyo ako. Patulugin niyo yan. Ang ingay! Yes, madam. Sa simpleng panyong idinikit sa ilong at bibig ni Jimmy, ay nawalan agad siya ng malay at saka nilabas siya ng restaurant upang dalhin sa destinasyon kung saan naghihintay na si Kevin doon. Sa kabilang banda ay parang tulay ng 2 kilay ni Irish. Kanina pa siya tumatawag kay Jimmy pero walang sumasagot. Nasaan ba yung hayop na yon? Oo, nagdi-date sila pero bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Isang malakas sa katok sa pinto ang nagpatigil kay Irish na nagpalakas ang pintig na kanyang puso dahil ito ang kanyang inutangan. Irish, alam kong nandyan ka sa loob. Lumabas ka na at bayaran mong utang mo. Ilang beses na kitang pinatawad at inintindi. Pero punong-puno na ako sa'yo. Kapag hindi mo binuksan ang pinto, ang mga taon ko mismo ang bubukas nito at puputulin ko mga daliri mo. Parang dagang takot na takot si Irish. Dali-dali siyang nag-impake ng mga gamit habang maririnig ang malalakas sa pagsipa ng pinto. Pero hindi talaga magpapahuli tong si Irish dahil sa bintana siya mismo dumaan at tumakbo palayo upang tumakas. Habang hinahabol ang kamatayan si Irish, sa kabilang banda naman ay hinahabol ang hininga si Jimmy nang makita ang malalaking injection na isa-isang tinuturok sa kanya. Medyo masakit to pakawalan niyo ako. Pero kahit anong galaw niya, nakatali na ang buong katawan nito. Kasalukuyan siyang nasa tahimik na kwarto. Puno ng hospital equipments ang paligid niya at tinuturukan naman siya ng mga antibiotic at anesthesia ni Kevin. Anong ginagawa mo? Nasaan si Zanita? Ilabas mo siya! Hinahanap mo ba si Zanita? Mas mabuting maghintay ka saglit. Hinahanda niyang sarili niya sa medyo matagalang surgery. Surgery? Anong surgery pinagsasabi mo? Ilang saglit pa'y pumasok na nga si Zanita, suot-suot ang surgery suit. Zanita, ano sa tingin mong ginagawa mo? Bakit ako nakatali rito? Anong surgery ang pinagsasabi ninyo? Hindi ko kailangan ng surgery. Pero hindi siya pinapansin ni Zanita. Kinuha lamang nito ang phone at plinay ang isang audio clip. Maririnig doon ang boses ni Jimmy at Irish kung saan nagplano silang magkaroon ng anak nang sa ganon ay mas susustento ito ni Zanita. Pero kukunin lamang pala nilang 2 ang pera. Iniiwasan ko lang trahedyang mabubuo sa buhay ng magiging anak ninyo. Ayokong lumaki ang bata sa kamay ng 2 manloloko. Kaya para maiwasan yun, mas mabuting putulin ko na lamang ugat ng lahat ng yon. Anong ibig mong sabihin? Ipapa-vasectomy kita, Jimmy. At bilang doktor, ako mismo ang gagawa nito sa'yo. Vasectomy? Hindi. Huwag mong gawin sa akin to, Zanita. Turukan mo ulit siya ng anesthesia, Kevin. Masusunod. Muli nga siya nitong tinurukan hanggang sa hinay-hinay siyang pumikit at ang huling imaheng nakita niya ay ang nakangiting mukha ni Zanita. Naganap na nga ang proseso na halos tumagal ng 1 oras at successful ang naging surgery. Nagising na lamang din si Jimmy 8:00 ng gabi habang tulalang tinititigan ng kanyang pagkalalaki nang maramdaman ng hapdi doon at doon niya napagtantong seryoso ngang naging surgery at ang tanging nagawa niya, sumigaw at umiyak dahil hindi na nga niya magagawa ang plano nilang 2 ni Irish. Hindi pa rin nagtatapos sa mga plano ni Zanita. At tinawagan niya lang naman si Irish at pinapunta sa mismong lokasyon kung nasan ngayon na mamahinga si Jimmy.
Mabilis ang takbo ng dalaga na parang takot at takot at nang makitang pagmumukha ni Jimmy, napangiti siya. Babe, mabuti na hanap kita. Babe, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng mga tauhan ni Madam. Papatay nila ako dahil hindi ko pa nababayaran ng utang. Tulungan mo naman ako, babe. Kailan ba mangyayari ang plano? Yan ba talagang pinag-aalala mo, Irish? Hindi mo ba naisip ang kalagayan ko? Doon lamang napagtanto ni Irish kung bakit nga pala nasa ospital si Jimmy. Teka, oo nga no. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Ayos ka lang ba? Aray! Aksidenteng nahawakan ni Irish ang pagkalalaki nito na dahilan ng kanyang pag-aray. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Irish, si Zanita. Siyang gumawa sa akin ito. Ang asawa mo? Anong ginawa niya sa'yo? Irish, hindi na natin magagawa ang mga plano natin. Pinavasektomy niya ako. Anong ano? Vasectomy? Yun ba yung... Yun nga. Hindi na ako magkakanak, Irish. Hindi na tayo magkakanak at hindi na mangyayari ang plano natin. What? Yung plano natin noon pa lang. Narinig niya lahat ng pag-uusap natin noon at naunahan niya tayo. Hayop siya. Hindi to pwede. Nasaan ang babaeng yun? Ako bang hinahanap mo, Irish? Nang magtagpo ang mga mata ni Irish at Zanita, ay gano'n na lamang kinatigil ng kabit. Ikaw ang asawa ni Jimmy? Ako nga. Gulat na gulat ka yata. Ang galing ko bang magdrama ng araw na yon? Magkakilala kayo? Hindi nga ba ito naikwento sa'yo, Jimmy, Ako ang doktorang nakilala niya sa ospital. Binigyan ko lang naman siya ng 10,000 pesos, pambili ng bago niyang cellphone niya. At siya namang mahigit pa sa pulubing sabik na sabik sa pera, kaya hindi niya na malayang nilagyan ko ng audio chip ang kaning bag. Dahilan kung bakit, alam ko ang lahat ng plano niyo. Surprise! Kagad hinanap ni Irish ang maliit na chip sa kaning bag at doon niya nahanap ang isang maliit na hugis para sukat. Hayop ka! Akmang isasampal sana to ni Irish mismo kay Zanita nang mahawakan to ng kararating lamang na si Kevin. Wala kang karapatang sampalin si Dr. Zanita and you will never lay your hands on her. Zanita, sinong lalaking yan? Huwag mong sabihin siyang pinalit mo sa akin. Alam mo, Jimmy, masyado ka nang maingay . Isa ka na rin, Irish. Tama ng kaguluhan yung dalawa. Dahil parating yung mga pulis para hulihin kayong pareho. Pulis? Parating ng mga pulis? Dahil isa ring krimen ang nalaman ko. Ikaw, Jimmy, palagi ka palang nagsusugal sa illegal gambling at nakikipagnegosasyon sa isang loan shark. Ikaw din, Irish. Hindi ka lang pala malandi. Isa ka ring assistant ng human trafficking kung saan minor de edad ang mga biktima mo. 3 lalaki na rin ang nabiktima mo sa loob ng 3 taon. Tuloy na ngang natulala ang dalawa hanggang sa dumating ng mga pulis at sabay silang hinuli. Kahit kaka-surgery lamang ni Jimmy ay wala pa rin siyang takas. At habang hinuhuli sila ay nagawa pa talagang tumakas ni Irish. Tumakbo to palayo pero hindi niya alam nakaabang sa mismong pinto si Zanita. Kaya sumapol ang palad nito sa pagmumukha ni Irish na siyang kinatumba niya naman sa sahig. Tatakas ka pa talaga? Hindi ka na nahiya sa lahat ng panilokong ginawa mo? Kaya hindi ko hahayaang makatakas ka sa kulungan, Irish. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng hustisya ang lahat ng minor de edad na naging biktima mo. Muling nahuli si Irish at pareho silang dinala sa presinto kung saan lumaban pa talaga sila sa korte. Pero sa huli, dala ng makapangyarihang koneksyon na meron sina Zanita at Kevin, sabayan pa ng mabibigat na ebidensyang meron sila, ay nahatulang guilty ang dalawa. Makukulong si Jimmy ng 30 years at 50 years naman kay Irish. Masaya ka na sa ginawa mo sa amin, ha? Kung akala mo'y magiging masaya ka na, Zanita, mali ka. Makakarma ka rin sa lahat ng ginawa mo sa amin. Matagal ko na itong pinag-isipan. Kaya matagal ko na rin tanggap kung anumang klaseng karmang matatanggap ko. Hindi bali na. Kasa naman kayo mismo ang maglalaglag sa akin pababa. Ako tama. Masaya na ako. At sisiguraduhin ko, di kayo makakatulog ng maayos
hanggang sa lunurin kayo ng konsensya sa lahat ng niloko niyo. At sana, hindi ko na makikitang pagmumukhaan yung dalawa. Kahit kailan. Iyon ang mga huling salita ni Zanita bago kinaladkad ng dalawa palabas. Nang gumabi, ay nasa hotel ngayon si Zanita kasama si Kevin. Simpleng hapunin lamang naganap at pagkatapos, naisipan itong lumabas upang makalanghap ng preskong hangin. Are you okay? Here. Hinubad ni Kevin ang suoting jacket at pinasuot yun kay Zanita na tila giniginaw. Thank you, Kevin. Okay na rin ako. Maraming salamat sa mga ginawa mo para sa akin, ha? Now that everything is done, I hope you will live your life like you always do. And I am always here for you. Parang medyo mahirap ulit magsimula. Pero alam kong kakayanin ko to. Lalo pat, uuwi ka na si Yuki next week. May miss kita ng sobra. Well, I changed my mind. I decided not to go to UK next week. Oh, hindi ka uuwi? Exactly. Naisipan ko kasing manatili muna rito. Gaya ng sinabi mo, mamimiss mo ako. Kaya ayokong iwan kang mag-isa. Kevin, paano ang trabaho mo doon? I already signed a 1-month day off and they approve it immediately. Kaya makakasama mo ko sa loob ng isang buwan. Ikaw talaga, Kevin. Alam mo namang mas importanteng trabaho mo kaysa sa mga ganito. Mas importante ka para sa akin, Zanita. Ayun ka na naman. Binobola mo na naman ako. Totoong mga sinasabi ko. Higit ka pa sa lahat-lahat. Siyempre, best friend mo ako. Magkaibigan tayo. Hindi. Mali ka. Dahil higit pa rin ang nararamdaman ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Mahinahon yung hinawakan ng kamay ni Zanita at malumana yung hinaplos. Higit pa sa pagkakaibigan ng tingin ko sa'yo. Mahal na kita, Zanita. Noon pa lang, tinekreto ko ng nararamdaman ko para sa'yo. Naging torpet duwag ako na umabot sa puntong pinagsisihan ko lahat-lahat. Pero ngayon, hindi ko na hahayang makuha ka pa sa iba. Zanita, maaari ba kitang ligawan? Pero ang naging sagot ni Zanita ay isang malakas na sapak sa balikat. Oh, aray! Bakit mo naman yung ginawa? Zanita, ayos ka lang? Sa hindi inaasahan ni Kevin ay napaiyak ang dalaga. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Kevin, noon pa lang may gusto na ako sa'yo. Pero takot ako mawala ang lahat ng pagkakaibigan natin. Kaya tinago ko yun sa sarili ko. Akala ko hanggang doon na lang talaga. Akala ko hanggang best friend na lamang tayo. Kaya pinagsisihan kong hindi ko sinabi ito sa'yo. Sana sinabi mo sa akin. Kevin, mahal din kita. Mahal na mahal kita higit pa sa pagkakaibigang meron tayo. Sa hindi inaasahan ni Zanita ay hinalikan siya ni Kevin. Nagdapang malambot nilang labi na tila tumutunaw sa kanilang puso. Tila lumulutang sila sa ere sa saya na nararamdaman. Sa wakas, naamin na nga rin nilang parehong kanilang nararamdaman. Matagal man nila itong nasabi sa isa't isa, hindi naman ito naging hadlang upang buuhin ang kanilang relasyon. Hindi na nila pinatagal pa. Naging sila at lumipas ang 5 buwan, nag-propose si Kevin kay Zanita. Nang sila mag-travel sa Washington. Dahil pareho nilang totoong mahal ang isa't isa, ay sinagot naman siya ni Zanita at magaganap ng kanilang kasal sa mga susunod na buwan. Walang araw ding hindi naging masaya si Zanita kasama si Kevin. Hindi lamang dahil magkakilala sila noon, kundi mabait at mapagmahal talaga si Kevin. At mas lalong hindi ito manluloko. Hanggang sa kinasal na nga rin sila sa harap ng simbahang Katoliko sa bansang UK. Hawak kamay na nagharap silang dalawa, mata sa mata habang umaapaw ang saya sa bawat puso nilang pareho. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Napuno ng palakpakan, kilig at iyakan ng buong simbahan nang magdapo ang kanilang mga labi. Kasal na nga talaga silang dalawa. Nangako sa harap ng Diyos na kahit anong mangyari mananatili silang lakas para sa isa't isa. Kaya nang lumipas ang 4 na taon ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 3 malulusog na anak. Mas pinili rin nilang mamuhay sa UK kung saan natanggap din si Zanita si UK Healthcare na sa taglay na galing at napag-aralan nito
Kaya magkasama silang dalawa ni Kevin sa trabaho ngayon na mas nagpalalim ng kanilang relasyon. Sa buhay, may mga pagkakataong makakasalamuhan natin ng maling tao sa buhay natin at iyon ang nangyari kay Zanita. Kumayod siya para kay Jimmy pero ang isinukli lamang sa kanya ay ang lokohin siya at pagtaksilan. Pero imbis na hayaan ang sariling magpahatak sa bangin ng paniloko ni Jimmy, ay mas pinili niyang bumangon sa tulong ni Kevin. At sa wakas, nakalabas sa mahigpit at pasakit si Zanita. At doon niya nakilala ang tunay na taong mag-aalaga sa kanya at handa siyang suportahan sa kung ano man siya. Sa kabilang banda, ay nalulunod din sa sariling konsensya sina Jimmy at Irish. Pero kailangan nilang harapin ang bunga ng kanilang mga kasalanan at totoo nga talaga na sa huli, may leksyon talagang lahat ng taong sinasaktan ang kapwa-tao. Ngayon ang katanungan, paano kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Zanita? Gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Nararapat lamang ba to sa mga manilokong tao kagaya ni na Jimmy at Irish? Comment lang po sa baba ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod po muling kwento. Paalam!